Ang Diyos ay naglagay ng mga lingkod ng Diyos, yung fivefold ministry. Naglagay siya ng pastor, naglagay siya ng evangelista, naglagay siya ng apostol, naglagay siya ng propeta, naglagay siya mga minamahal ng guro para tayo maging sakdal. Ibig sabihin, pinatawad muna yung kasalanan natin at dahil sa pagkabuhos ng dugo ng mahal na Panginoon, tayo po yung naging walang dungis, walang kapintasan, naging banal. Pero pagkatapos nito, tsaka tayo tuturuang lumakad ng sakdal sa harapan ng Diyos. Amen. Kung meron tinatawag na study now, pay later, dito po sa biyaya, dito po sa grace, sabi ng Biblia, maminamal, holiness now but perfection later. Yes. Salvation now but perfection later. Niligtas na muna tayo, ginawa muna tayong walang dungis, ginawa muna tayong banal sa pamagitan ng dugo ng mahal na Panginoong Kristo. Pero tuturuan naman tayong lumakad ng sakdal sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Ito po ang mga lingkod ng Diyos sa Efeso 4:11 hanggang 12. Kindly, basahin natin ng Efeso 4:11 hanggang 12. Dito po sa aklat ng Efesyo, Kabanatay 4, talatay 11 at 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Amen. Yan po ang sinasabi ng Biblia, maminamahal, na yung salvation now, holiness now, but perfection later. Binigyan tayo ng pastor, binigyan tayo ng guro, binigyan tayo ng apostol, binigyan tayo ng evangelista, binigyan tayo, maminamahal, ng mga propeta upang mairap tayong sakdal, walang dungis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, maminamahal, kung merong study now, pay later, meron pong tinatawag na salvation now, holiness now, but perfection later. Amen. Tuturuan tayong maging sakdal, tuturuan tayong lumakad, mga minamahal, na matuwid sa harapan ng Diyos, maging sakdal sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang pangatlong tanong, mga minamahal, after we receive salvation through grace, what we must do to maintain salvation? Anong kinakailangan natin gawin pagkatapos natin tanggapin ang kaligtasan, pagkatapos natin tanggapin ang biyaya ng mahal na Panginoon? Ano po ang dapat po nating panatilihin upang huwag maagaw sa atin ang kaligtasan? Huwag tayong mahulog, maminamahal, sa kamay ng dyablo. Sabi po ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 12, at mamaya sa Roma 6, 1 hanggang 2, talo ng 15, 16, at talo ng 18. Basahin po natin. Ito po ang mga dapat nating gawin. Huwag kayong maniwala, maminamahal, doon sa nagtuturo na once you save, save forever. Yung tinatawag nilang OS, once you save, save forever. Yung turo nitong mga tinatawag po na fundamental na mga sekta, mga denominasyon na nagtuturo na kapag naligtas ka raw, hindi na raw maagaw ang relasyon mo sa Diyos sapagkat anak ka na niya. Hindi ka na maagaw ng dyablo, hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Kahit bumalik ka sa kasalanan, maglublob ka uli sa pagkakasala, ligtas ka pa rin. Mali yun. Ang sabi rito, Roma 12, 1 hanggang 2, at mamaya sa Roma 6, 1 hanggang 2, mamaya 15, 16, at talo ng 18. Dito sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatang 12, talatay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiya-ayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos ng kalooban ng Diyos. Dito sa Roma chapter 6 verse 1 up to 2, talo ng 15 hanggang 16, talo ng 18. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo'y mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayo'y mabubuhay pa riyan? Talo ng 15 hanggang 16. Ano nga, mga kakasala baga tayo? Dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. 16, hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging sa kasalanan sa ikamamatay,
maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Talong na 18. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Yan po ang gagawin po natin after we receive salvation. Yes. Naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya, maminamahal. Pagkatapos na matanggap natin ito, mga minamahal, sabi ng Biblia, by the mercies of God, that ye may present your bodies a living sacrifice. Ang katawan natin, iandog natin sa katwiran. Iandog natin, maminamahal, na kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung iandog natin ito dahil sa naligtas tayo sa biyaya, iniandog uli natin ang ating katawan sa kasalanan. Sinabi ng Biblia, maminamahal, ang mahal na Panginoon ba ay ministro ng kasalanan? Hindi dapat mangyari, maminamahal, sapagkat ang ating mahal na Panginoon Kristo hindi ministro ng kasalanan. Sabi ng Banal na Kasulatan na tayo po ay mag-iba sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip, upang mapatunayan natin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga minamahal, isipin po natin kung ano ang magiging kalugod-lugod. Sabi, be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Ang sabi rito, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yeah. Kung ano ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng by the mercies of God. Sabi ng Biblia, maminamahal, alang-alang sa biyaya ng Diyos. Alang-alang po, maminamahal, sa kabagan ng Diyos, na tayo po, maminamahal, ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi na tayo babalik sa kasalanan. Sabi rito, maminamahal, hindi pwedeng tayo po, maminamahal, ay naligtas sa biyaya, ngunit babalik po tayo sa kasalanan dahil ang ating katwiran, naligtas na tayo sa biyaya at wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Amen. Kaya maliwanag po, wag po nating isipin, mga minamahal, na tayo po'y ligtas na dahil naligtas na tayo sa biyaya. Kailangan po, lumakad po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, sapagkat kung paano nyo inihandog, kung paano nyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, at kayo'y nagiging alipin niyaong inyong kinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Yes. Kung kanino natin inihandog ang ating mga sarili, maminamahal, ay nagiging ganun po tayo. Ang pinaglilingkuran natin kapag inihandog natin ang ating sarili sa kasalanan, ay ang ating Panginoon ay si Satanas. Ngunit kapag inihandog natin ang ating katawan sa katwiran, ang ating Panginoon ay ating dakilang mahal na Panginoon Kristo, ang ating dakilang Diyos. Amen. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganyan, maminamahal. Once na tayo po'y naligtas sa biyaya, sabi ng Biblia, tayo po ay mapuspos ng mabubuting gawa. Katulad na nabasad po natin sa pambungad na talata natin sa Efeso Kapitulo 2, talatang 10, maminamahal, na tayo po ay tinatakan ng Diyos para sa mabubuting gawa. That's right. Sabi tayo, naligtas sa pamagitan ng sa pananampalataya, sa pamagitan ng biyaya. Tayo po'y naligtas. Ngunit, sabi rito, ngunit tayo'y tinatakan para sa mabubuting gawa. Hindi pwedeng wala po tayong gagawin pagkatapos mo na maligtas sa pamagitan ng biyaya. Tayo po ay kailangan maging sakdal sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sabi ng Hebrews, Kapitulo 13, talatang 21, sinabi ng talatang ito, maminamahal, na tayo po'y maging sakdal sa pamagitan ng ating pong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin Hebrews 13:21. Dito sa aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 21. Mamaya sunod natin ng Hebrews 6:1 up to 3. Sabi po dito, Hebreo 3:71, ay pakasakdalin nawa na niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo, na mapasakan niya nawa ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Dito po sa Hebreo chapter 6 verse 1 up to 3. Hebreo chapter 6 verse 1 up to 3. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo, at tayo magpatuloy sa kasakdalan, na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagabuhay na maguli ng mga patay,
at ng paghukom na walang hanggan. 3, at ating gagawin ito kung ipahintulot ng Diyos. Amen. Amen. Ibig sabihin, maminamahal, huwag tayong manatili doon sa mga simulaing aral. Yes. Kundi sabi, let us go on unto perfection. That's right. Na tayo po, maminamahal, ay sabi rito, pakasakdalin tayo sa bawat mabubuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin na makalulugod sa paningin niya sa pamagitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kalulatian. Ibig sabihin, maminamahal, patuloy po tayong gagawa. Patuloy nating susundin ang kalooban ng Diyos sapagkat tayo po inaligtas sa biyaya. Ngunit, pagyamanin natin yung kaligtasan ito. Pangawakan natin ito. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 11, ang kaligtasan po natin ay pinagnanasaan na nakawin ni Satanas. Siya'y naparito para magnakaw, pumatay at pumuksa. At ang pinaka-ultimate goal ni Satanas, ang kanyang mindset, maminamal sa ating mga mananampalataya, agawin yung kaligtasan na nasa atin ngayon. Kaya mag-ingat po tayo mga minamal, wag po tayong tumulad sa mga pananampalataya ng iba na iniisip nila na habang sila po ay nasa ilalim ng biyaya, kahit sila po ay gumawa ng kasalanan, kahit sila po ay bumalik sa pagkakasala ay nananatili silang ligtas sapagkat sa biyaya lang daw sila naligtas at tayo daw ay nasa ilalim na ng biyaya, wala na sa ilalim ng kautusan. Iyan po isang malaking kamangmangan. Amen. Isang malaking kahibangan. Yun tayo babalik sa kasalanan pagkatapos na tayo po ay naligtas sa pamagitan ng biyaya. At alam nyo, maminamahal, ang pinakamalagang mabuting bagay na magagawa natin habang tayo po maminamal ay gumagawa ng mabuti sa paglilingkod sa Diyos. Yan po ay mababasa natin sa Philippians chapter 2 verse 15 up to 16 na tayo po maminamahal ay magbahagi. Sabi rito maminamal na tayo po yung nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang tayo po ay manatiling walang dungis, walang kapintasan sa gitna ng mga lahing liko. Mangaral tayo ng salita ng Diyos gaya ng sinasabi ng Acts chapter 10 verse 38, sinabi ng Biblia, gaya ng ginagawa ng mahal na Panginoon nung kanyang kapanahunan, siya'y naglilibot, pumupunta sa iba't ibang mga dako, nangangaral ng ebanghelyo. Siya'y nagpapagaling ng mga karamdaman, nagpapayag ng salita ng Diyos at pinalalayas, maminamal ang mga masamang espiritu na pinahirapan ng diablo, pinagagaling ang lahat ng mga iba't ibang uri na may sakit at nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi rito, basahin po natin, ito pong Philippians chapter 2, verse 15 up to 16, wala nang pinakamabuting bagay na magagawa ang isang mananampalataya habang siya'y lumalakad sa biyaya ng Diyos, kundi siya po, mga minamahal, ay magpahayag ng salita ng Diyos, magpahayag ng salita ng kabuhayan, upang siya'y, sabi rito, manatiling walang sala, walang dungis at walang malay na anak ng Diyos sa gitna ng mga lahing liko. Basahin natin ang Philippians 2:15 up to 16. Dito po sa Pilipos, Kabanatang 2, talapay 15 hanggang 16, sabi ito, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. 16, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Yan po, maminamal ang tanging magagawa natin. Wala nang pinakamabuting bagay na magagawa ang isang mananampalataya habang siya'y lumalakad sa ilalim ng biyaya ng Diyos, yung tayo po ay magpahayag ng salita ng kabuhayan. Amen. Umayo tayo, magbigay tayo ng mga pulyeto, maminamal gaya ng mga ginagawa ng mga awit, ginagawa ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Maminamal tayo po ay naghabol na lamang ng oras, anytime, babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito sa uling talata, sabi, pangawak mong matibay ang nasa iyo sapagkat pinagnanasaan ni Satanas na agawin ang kaligtasan mo. Kasi naiinggit siya. Siya po'y once upon a time nakatira na sa langit, maminamal, ginawa siyang sakdal, ginawa siyang isang banal, mga minamal na anghel ng Diyos, ngunit siya'y nasumpungan sa kasalanan kaya siya'y ibinulid doon sa kalaliman, sa apoy ng impyerno para ilaan sa paghuhukom, sabi ng banal na kasulatan. Pero tayo, sabi ng banal na kasulatan, pangawakan natin matibay ang nasa atin, baka makuha ni Satanas. Basahin natin ulit talata, Revelation chapter 3 verse 11, ulit talata. Revelation chapter 3 verse 11.
Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Amen. Amen. Yan pong putong na yan, maminamal, yan po ang tinatawag na crown of life. Yes. Yan po'y bunga ng ating kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat maunawaan po natin ano ibig sabihin ng biyaya, maminamahal, at paano tayo iniligtas ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Kaya sa gabing ito, sa lahat ng mga nananampalataya sa ating mahal na Panginoon, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas.